marami ang may mga hindi magandang sasabi tungkol sa style ng ating camping na kesyo impractical, stressful, pang mahirap. Ay, nagtataka ako, bakit kaya? Bakit kaya nila nasasabi yung mga ganung bagay? Tapos may na-realize ako, yung pala mga nagko-komento ng ganon, hindi pala familiar sa bushcraft camping. At tayong mga tao, we tend to hate what we don't understand. So ayun, tingin nila sa style ng camping natin ay hindi totoong camping. You'll be just fine. You'll be just fine. Welcome sa Stokwa, ang kwento ng mga budget meal adventures. Welcome to Baler mga kaibigan. First time nating magka-camping ngayon sa Baler. At yung lugar natin ay nasa bandang dulo ng Baler. At ngayon ko lang na-discover ito. Meron palang ganito sa Baler. Nasa Sitio de Gisit sa Barangay Sabang, kung hindi ako nagkakabali. Pinakadulo ito ng Sabang. At medyo walang crowd dito, no? Hindi siya puntahan ng mga turista, although meron mga resort. At ang ating camping spot ay ang ilalim mismo ng lighthouse ng Aurora. Ito yung pagkatapos ng or nasa loob ng Decasalarin Cove. Hindi ko sure kung nasa loob ng Decasalarin Cove, pero malapit lang tayo doon. Naging kaibigan kasi natin yung caretaker dito, yung pinakahuling resort bago umakyat ng lighthouse ng Baler o ng Aurora, na kaibigan, nauna naging kaibigan ng ating kaibigan na isa pang vlogger, motovlogger, si Iki Moto. Thank you, brother Iki Moto. Soon magkakasama kami niyan. At today tayo ay magbo-bushcraft camping. Let's go. Bukas na tayo makyat ng lighthouse dahil medyo palubog na ang araw. Hapon na ako nakarating. Bukas na natin siya explore. Weekend ngayon, ay sorry, weekdays. Weekdays ngayon kaya walang katao-tao. Pero kahit nung nag-camp kami dito kasama ng mga kaibigan ko na Sunday, hindi talaga siya pinupuntahan ng tao masyado. Mga paunti-unti lang na umakyat ng lighthouse. Ganda dito. Bukod dun sa lighthouse, meron dalawang rock island na nasa harapan. At madaming bato. May area mabuhangin dun sa dulo ng cove. Pero sa pwesto natin mabato, pero okay lang. Hindi rin naman tayo palaligo sa dagat talaga. Speaking of dagat, ang nasa harap natin ay Pacific Ocean. Sabi ni Iki Moto, ang aming professor sa aming barkada. So kung mali ako, mali siya, siyang i-bash nyo. Mag-set up na tayo. Ito na ang magiging spot natin ngayon. Kung mapapansin niyo ay medyo open, exposed. Yan ang gusto natin dahil gusto nating i-test ang ating shelter making skills. Meron akong susubukang bagong tarp shelter ngayon. At sana pag bigyan tayo ng malakas na hangin para talagang matest natin. Kaya lang walang hangin at napaka-alinsangan. At medyo malapit siya sa tubig. Pero wala namang hangin, walang bagyo. Hindi tataas yan. Gather lang tayo ng materials natin. Kailangan natin ng dalawang mahabang kahoy pang poste dun sa ating shelter na gagawin.
malaking iniwang pinsala ng ano dito, bagyong Pipito. Maraming nabuwal na puno, tapos yung mga dating kubo nila dito, kaya maraming nakakalat na mga panggatong, mga kahoy, kaya hindi na tayo mahihirapan. Yeah. Dalawang tarp ang dala natin ngayon. Una yung ating 3x3 na itim. Yan magiging ground sheet natin. Dahil di pa ako nakakabili. Tapos nagbabalik yung ating hardcore tarp. Kung malala nyo dun sa Pagudpud. Matibay siya in fairness. Meron na siya mga damages. Mga punit gawa nga nung malakas na hangin. Pero okay lang, sa mga ano lang naman siya eh, corners eh. So, magagawan pa rin natin ng paraan para magamit siya. Sayang eh. Kaysa bumili ka agad ng bago. Bibili tayo ng bago kapag talagang warak-warak na to. So, malis muna kayo dyan. Yan tayo maglalatag ng ating tarp. Ito kayo. First time natin gagawin yung sinasabi kong setup ng tarp. Pero mukhang madali lang naman. Ang kailangan lang natin ay kunin yung second grommet o yung talian sa gitna. Tapos, yun yung gagawin nating base ng height ng ating poste. Kailangan yung dulo ng gitna o yung edge ng tarp ay saktong sayad lang sa lupa. So, ganyan kataas yung ating poste. Ito ang gusto ko sa tarp na to. Meron kasi siyang mga talian sa gitna, tapos sa gilid, bali ilan to? 19 ata. Tali. Hindi kagaya ng 3x3 natin. Saka yun, mas malaki siya, 4x4 to eh. Meron nabibiling malalaking, meron nabibiling mga 3x3 na ganito rin, maraming talian. Kaya lang, nalilitan ako sa 3x3. Ang mga poste natin. Siyempre kailangan natin ng panali. At sana lang nadala ko. Minsan nakakalimutan ko yun. Yan na nga, ako'y kabado dahil hindi ko siya nasisilayan. Sana nandito ka. Unan, kumot, afflatable mattress. Gosh. And kulambo. Walang panali. Nalagay kaya natin sa ibang lagayan. O, andito nga. Nasa lagayan ng itak. Itong kahoy na to ay salang o fatwood sa English. Ano yan? Sobrang bilis magliyab. Pang fire starter ba? Yun! Akala ko walang panali eh. Okay. Una natin gagawin, itutukod yung mga poste. Mahirap kasi pag nakapato na sa lupa yung poste. Daling matumba.
Tingin ko meron tayong pagkakamali. Sabi ko naman sa inyo, first time ko lang siyang gagawin eh. Parang masyadong mababa yung gitna. Tuloy, maraming masyadong extrang tarp. Dapat yan sagad yung gilid eh. Ulitin natin. Okay na, sa wakas, na-achieve na natin. So ganyan din magiging itsura niya sa likod. At para masarado siya kung sakaling malakas ang ulan, malakas ang hangin, pagtatagpuin lang yung dalawang grommet, yung second mula sa corner, tapos ipipeg sa lupa. Yun nga lang, hindi natin matitest ngayon gawa ng hindi naman malakas ang hangin. At since hindi malakas ang hangin, itataas natin yan para meron tayong parang living area na may shade. Ayos. Lagyan na natin yung isa pa nating tarp bago natin latag yung ating inflatable bed. Kita nyo naman, di ba? Napakaluwang. Yan ang kagandahan ng 4x4. Kung itong 3x3 ang gamit natin, wala, nakayuko lang tayo ng napakababa. Meron pa tayong space para makakain sa loob kung sakaling umulan mamaya. Sa mga bago pala sa channel natin, ang ating air mattress ay Nature Hike. Lahat ng gamit ko pala nasa pinned comments ang link. Yung mga gamit ko na recommended ko dahil na-test ko na. Pero yung mga nasubukan ko at di naman sulit, hindi ko nilalagay sa pinned comments. Kaya kung may makita kayo na wala sa pinned comments, baka sa old video nyo napanood. Ibig sabihin nun, hindi ko siya nagustuhan at hindi siya recommended.
Gagamit tayo ng wood stove ngayon. At may gusto lang akong i-share sa mga gustong gumamit ng wood stove o gustong gumamit ng gatong. Naisip ko to nung huling nag-camp kami dito kasama ng mga tropa at kami ay nagsiga. Tapos medyo hinayaan ko lang sila. At nakita ko yung common mistakes na nagagawa ng mga hindi sanay magsiga na nagawa ko rin dati. So para makatulong sa inyo or baka makatulong sa inyo, share ko na lang yung mga natutunan ko, no? Sa paggagatong, meron akong 1, 2, 3 types ng panggatong na gagamitin. Una, yung pangdingas. Usually mga ito yung damo o kaya kagaya nito, ito yung maninipis na sanga. Ngayon, ang problema doon, mabilis sila magsilab, mabilis din silang maubos. Kaya hindi siya pwedeng panggatong. Talagang starter lang. So, mayroon tayong similar na twigs o mga sanga, pero medyo matataba. Ito yung ngayon yung pampalaki ng apoy, pero mabilis din itong maubos. So, yung pangatlo natin ay yung ating main panggatong. Yung pinakatuyo at pinaka malaki na meron sa paligid. Actually ito, substitute ko dito kasi ito medyo basa. Kaya nag-chop-chop ako ng mga malalaking panggatong, ginawa ko maninipis. Sila ngayon yung pampalaki ng apoy. Ito yung ating main panggatong. Ngayon medyo matataba. Ito yung kailangan sunugin nung pangdingas saka nung supporting actor na panggatong. At oo nga pala, dahil slowly transitioning na tayo sa seryosong bushcraft camping, ay magsisimula na tayong gumamit ng ferro rod o yung tinatawag na fire starter. Pero dahil hindi pa ako sanay, hindi pa siya gamay at nag-practice ako sa bahay, nahirapan ako sa mga tuyong wood shavings, ganyan, kahit sobrang tuyo. So hingi muna tayo ng tulong sa bulak at Vaseline. Sa bulak kasi mabilis lang eh. Yun nga lang, mabilis talaga kasi mabilis maubos yung bulak. Kaya lalagyan natin ng Vaseline para tumagal yung apoy niya. Saya pala nito. Ayan, tinayo ko yung ating main panggatong para pag tinamaan siya ng apoy ng mga maliliit na panggatong, mabilis pag-liyan. Pwede na tayo magsaing. Salamat pala sa nag-recommend na isama sa bigas ang itlog. Works. Effective. Sa interesado pala sa ating heat flask, nasa pin comments din yung link. Ano yan? 1.8 liters. Shoutout pala kay Clyde, yung kaibigan natin na nakasama natin noong nakaraang 3 videos. Sa kanya ko nakuha yung idea na to. Tool bag
na ngayon ay condiments bag. Yan, yan lahat ng mga seasonings natin. Okay. Hindi ko dinala yung ating ano, yung mahiwagang plato na malaki. Nalalakihan na ako eh. Hanap ako ng ano, plato na kahoy na pahaba. Yun, magandang dalhin. Angit pagbilog eh. Oy! Sarap! Sana hindi siya overexposed. Pero hindi siya camper rice. Sarap! Hindi ko pa siya tinitikman mula nang hanguin natin sa ano, sa stove. So ito ay legit na first taste. Peppery. Yung gusto ko maraming pepper. Yun. Grabing paminda. Pili ko kulang sa oyster sauce. Pero gusto pa rin. Oyster sauce at honey. Medyo hindi ko malasahan yung honey. Pero sarap pa rin. Maganda yung ginawa ni Mrs. May nilagay siyang ang tawag doon yung ginagamit sa ano, sa Korean mart niya nabili yun eh, pickled radish. Ang sarap kasi binibreak niya yung ano, yung alat ng karne at kanin. Kada kagat mo, tapos ng alat may tamis ng pickled radish. Sarap. Hindi ko na nilagay lahat ng ano, mais kasi medyo ano na, nag-ferment na. Fresh kasi yun eh. Oo nga pala, effective. Dos, be a hero. Doon sa tanong mo, effective ang off deep woods spray. Wala akong kahit isang kagat ng lamok ngayon. Salamat, The Bearded Camper. Spray ako kanina bago tayo nagsimula magkikilos. Gawa nga lang pag pinapawisan ako, talagang kuyog ang lamok. Lamok, niknik, lahat ng insekto nakakagat. Pero ngayon walang kahit isang kagat. Off deep wood spray. Wala kayong mahanap sa Mercury Drug. Lagay ko na lang sa pin comments yung link ng pinagbili ako sa Shopee. Pamang, hindi kita ng pagkain. Pero
Kaya niyan. Hindi yan. Sarap yan. Karne yan. Karne yan. Ang plano ko talaga ngayon ay gawing medyo ano na totoong bushcraft yung pagka-camping natin. Kaya lang under ka pala. Kaya lang naubusan tayo ng liwanag eh. Mahirap kasi umalis na maaga sa bahay kasi pag weekdays naghahatid ako ng bata sa umaga. Tapos medyo tamad ako gumising ng maaga. So ayun, naabot lagi ng hapon. Ngayon naman pagkasama ko si Teacher Eddie, nag-out pa siya sa school. So hapon na talaga kami nakaka-take off. Shoutout muna tayo kay Miss Betchay, isa sa mga masugit nating members. Masugit, parang masugid na masungit isa sa mga masugit nating members. Thank you po sa pagiging member at sa laging pag-komento sa ating mga videos. So nga pala, yung mga members natin, nauuna sila ngayon sa upload ng mga 3 days, gano'n. Tapos by January, sana ay kayanin, ang gusto kong mangyari ay at least 1 exclusive video per month para sa mga member. Yan. Sana matupad natin yan. Pipilitin natin yan. Sa mga hindi pala alam kung paano mag-join as member, merong join button katabi ng subscribe button. Gusto ko rin palang i-shoutout si Raymond Dolitan at ang kanyang mga anak na si Divine at Dahlia. Hello kids! Salamat sa inyong pagsubaybay sa atin. At Sir Raymond, sana ay lagi nyo silang gabayan sa panonood. At alam nyo naman ang nangyari ng mga nakaraang video. May mga santol na nagpapakita. So, although hindi na maulit yun, promise. Hindi kasi ako nagre-review ng, ng render eh. Basta na-render ko, upload na. Ayun. Sorry po. So, kids, watch with your dad or your mom. Nakita nyo ba? 8:51 mga kaibigan. Achievement unlocked. Sa mga bago kasi sa channel natin, palagi na lang yan pag nagdi-dinner ako. Naabot ako lang madaling araw. Bukod kasi sa matrabaho yung para natin ng pagluluto, sobrang matrabaho din yung paglipat-lipat ng camera, ganyan. Kaya minsan pamatayan ako ng apoy, naglipat lang ako ng camera, pagbalik ko pala na yung apoy. So bubugaan ko yan ng ilang minuto bago ulit magliab. Na okay lang naman, hindi man ako reklamo. Nga lang merong mga nai-stress sa manonood. Pasensya na po. Sige, next time, hindi ko na sabihin yung oras para wala kayong idea kung ilang oras yung inabot nung pag-prepare ko. Sarap nito. Baka nga lang dahil sa pepper. Ready na tayong matulog. Sana hindi mabutas ang ating inflatable bed. Oo nga pala, maraming concerned, nagtatanong, natatakot paano daw kung may ahas, kasi nga open yung setup natin palagi, no? So far hindi pa naman tayo ginagapangan, swerte natin. Pero sa lahat ng nakasalamuhan naming lokal,
Isa lang naman ang sinasabi nila kasi magsiga ka lang, hindi ka lalapitan ng ahas. Yun din yung isang rason kung bakit lagi tayong naggagatong. Siya ay magpapahinga na. Bukas marami tayong activities. Kapalitigan natin ang bushcraft camping. Good night everybody. See you tomorrow. Morning. Medyo napahaba yung tulog natin. Tanghali na, mga alas 8. Weird na mga panaginip ko kagabi. Nabesa ako nagising kasi nanaginip ako na tinatangay ng sakit ng braso ko. Na tinatangay ng agos yung camp natin kasi lapit natin sa tubig. Pero hindi ko na sinilip yung tubig. Tiwala naman ako hindi siya aangat eh. Kasi may specific time na na yun na yung max level ng tubig dito. Ganyan lang talaga siya bago yung pinaka breakwater natin. Tour ko lang kayo sa ating tent. Kung makikita nyo nasa likod natin ay sarado, pero nung natulog tayo nakataas, kaso lumamig, so sinara ko. Taas muna natin. Pasok kayo. Doon tayo natulog. Napakasarap ng tulog natin. Lalo na't may kulambo. Tapos mga gamit natin. At nandoon yung ating living area. At tatakam na sa akin yung mga lamok. Buong magdamag silang maaligid sa akin sa kulambo. Mag-prepare na tayo ng ating agahan. Pag walang sabon tapos mamantika yung lutuan, ginagawa ko lang, pinapainitan ko muna ng tubig para yung mantika nakakapit, ma-dissolve na mainit na tubig. Tapos manlian, tapon, pwede ko na siyang gamiting pakuluan ng tubig para pang kape. Pero hindi tayo magkakape
Balik tayo sa apple cider tea sa umaga. Gawa lang nitong mga nakarang araw eh. Bumabalik yung ano ko, acid reflux. Palibasa, medyo naging kampante na ako. Nagkakape na ako ng diretso sa umaga. Ayun. Sa mga susubok pala na mag apple cider tea, pang remedy sa kanilang acid reflux, wag yung tawag dito i-asa lahat sa apple cider tea kasi hindi naman pare-pareho ang ano natin, ang pare-pareho ang reaksyon ng katawan natin. Pero kung bibili kayo ng apple cider, piliin nyo yung may mga latak, mas healthy daw yun. Yun yung kanyang mga ano, microbes, yung mga latak-latak na namumuo. Oh, yeah. Ito pag may honey. Balance lang nung asim. Meron ditong mga pools na ano, pwedeng babaran. Ayan, dito maganda. Pag gumapas yung alon. Ooh. Pero kung gusto niya ng medyo ano, hindi, ay matatangay ka kasi ng agos niya no, kapag pinasok na doon sa may channel. Dito banda oh, medyo kalmado. Tamang babad lang, tamang hinahampas ng alon yung mga bato. Yan, sarap dyan. Babad tayo dyan mamaya, mainit na. Tayo ng pancake. Nahanap po yung harina para makapagluto na. Ako lang na-realize, di ako nagdala ng harina. Itlog longganisa na lang tayo for breakfast. Okay, subukan natin gumawa ng bushcraft camping chair. Panali, kailangan natin ng panali. Panood ko to, mukhang madali lang eh. Sana nga. So ito mga kahoy na to galing sa mga binagyo ni Pipito. May mga kubo kasi dati dito. Ito yung kanilang mga poste. May mga pako pa yung iba. Lalagay ba natin yung pako sa ilalim o sa ibabaw? Lagyan natin sa... Ay, dapat pala magkakasize to. Hindi ubra pag hindi magkasize. Bawasan lang natin. Okay, next. Ngayon, pwede natin silang pagsama-samahin. So every camping natin, pipilitin kong buo ng isang bushcraft item. At least isa. Pero mas maganda kung marami. Aagaan ko lang ang take off next time, promise. Nakaraan gumawa tayo ng ano eh, ng table na ano din, bangkito din. Gusto nga gumawa ng bushcraft na ano yung shelter eh, kaya lang
Kailangan kasi doon maraming ano eh. Well, depende sa area. Pero madalas kailangan doon maraming fresh leaves. Tapos hayo! Bubuka lang natin sila. Kung mabubuka. Mukha namang mabubuka. Ngayon, ang kulang na lang ay material para sa upuan. Try natin yung ating kumot. Sana umubra to na hindi nasisira yung kumot. Bali, pagtatagpuin natin yung dalawang opposite corners. Tapos tatali natin dito. At magdadasal na sana hindi siya mapunit. Naisip ko yung tarp na 3x3 kaya lang parang papupunit siya sa bigat ko. At least to mapunit man, hindi ganun kalala ang galit ni Mrs. Yan. Okay. Nabubuo na siya. Okay, eto na ang last part. Kailangan lang natin ng isa pang kahoy. Papasok siya dun sa kumot. At hopefully kayanin niya yung ating bigat. Tapos kakalang lang siya dito ng ganyan. Pero bakit hindi pantay? Hindi, pantay siya. Okay. Testing. Baka masyado siya nakatayo. Pero hindi, mamaya natin adjust pag na-testing na natin. Bushcraft camping chair. Huwag dudulas. Kailangan nating ilin yung likod para mas makaupo tayo ng maganda. Yeah. Para mas lulubog tayo sa gitna. Ayos. Nai-stretch lang yung kumot natin kasi nga stretchable eh. Pero kung yung telang hindi nababanat, ayun, solid to. Sarap. Almusal na tayo. Ayos. Bushcraft yarn. Pwede ko pa siya itali dito para hindi siya pag tinali ko dito yung kalang, yan, medyo mataas, lulundo yung kumot. Therefore, mas malaki yung mauupuan ng puwet ko. Kasi pag nag-i-slide siyang ganon, nababanat yung kumot. On our bushcraft camping chair. Ito sana kung may lamesa dito. Kapag pwede. Napansin ko, marami ang may mga hindi magandang sasabi tungkol sa style ng ating camping. Na kesyo impractical, stressful, pang mahirap. Ay, nagtataka ako, bakit kaya? Bakit kaya nila nasasabi yung mga ganung bagay? Tapos may na-realize ako, yung pala mga nagko-komento ng ganon, hindi pala familiar sa bushcraft camping. At tayong mga tao,
we tend to hate what we don't understand. So ayun, tingin nila sa style ng camping natin ay hindi totoong camping. Kaya ngayon, sa mga bago sa channel natin, sana ay maging or nakapagbigay ako ng awareness na merong iba't ibang klase ng camping. May recreational camping, bushcraft camping, survival camping. Para kung meron mang ibang gumagawa nito, actually meron, yung mga kaibigan natin ay hindi sila mahusgahan ngayon na aware na kayo. Dati kasi ayoko i-label siya na bushcraft camping kasi ayoko namang ma-offend yung totoong mga bushcrafters kasi nga hindi naman ano kumbaga full blown bushcrafting yung ginagawa natin. Pero ngayon paisip ako, mas open-minded para sa akin yung mga aware sa bushcraft camping. Actually, meron nga tayong mga viewers na bushcrafters. So gaya ng sabi ko kanina, sa mga susunod may mga asahan kayong mga bushcraft ang tawag dito, items, bushcraft projects na gagawin natin sa camping. Shoutout pala sa umorder kagabi ng ating Takbong Banayad t-shirt. Ito siya. Tara! Umorder siya ng 15 pieces. Tapos pinaka-cancel. Sabi niya, pasensya na po, lasing po ako kagabi. Kaya sabi ko ito kay T-Bay-J, yung namamahala nung ating merchandise, i-message niya muna kasi baka nagkamali lang. Ayun, nagkamali nga. Okay lang yan, sir. Natatawa lang kami ni T-Bay-J. Huwag kayong order kapag kayo umiinom, ha? Magaya kayo kay sir. Buti lang si T-Bay-J. Aware din na pag mga ganyan klaseng order, baka mistake lang. So ayun, kinancel. Pero sana i-order mo ulit, sir, ng yung tamang quantity. At sa mga hindi nakakaalam, bali yung design natin minimalist lang. Kaya kasi ng very loud. Naka-emboss yung Takbong Banayad. At yung tela nito makapal. So medyo mabigat siya. Pero ang advantage kasi nung tela na to, kaya ito napili namin, hindi siya yung gusutin. Tapos kapag nilaban mo, hindi lumiliit. Yung manipis kasi na cotton, ayun, pagkatapos laban, kusot-kusot, tapos lumiliit talaga. Ito hindi. So perfect for December weather. Tapos yung kanyang tag sa likod, yung sizing, sinadya namin na hindi yung nakatahi. Kasi ang kati-kati nun sa likod, ako nga ginugupit ko yun kaya hindi kami naglagay dyan. Tapos sa likod niya, meron naka-emboss na Direct Gino. And syempre yung ating sticker bilang etiketa. Tapos may etiketa rin ni T-Bay-J. Yan. So mga gustong support sa atin, kung gusto nyo na meron kayong kumbaga pagkakakinanlan na kayo ay taga-subaybay ng ating mga kalokohan sa buhay, Takbong Banayad t-shirt. Gusto ko pang umakyat ng lighthouse. Well, hindi ko gusto. Plano ko. Pero tinatamad na ako. Ang init na. Alas 11. Hindi. Alas 10:30 na. Masarap yung pahinga natin dito. Next time na lang. Pang outro ko sana akit ako dun sa taas. Kaya lang medyo mataas mas mainit. Stop for a minute. Stop and breathe for a minute. Don't get over your head. Try to listen instead, won't you? Think for a minute. Who you wanna be for a minute. Don't get over your head. You're like everyone else, aren't you? You'll be just fine. Tayo matapos. Pakilala ko mahihaing si Ate Zenny. Kung gusto nyo palang pumunta dito, pwede ka nalang i-message sa messenger. Pwede naman po. Pwede. Kunin ko na lang kay May Iki. page po yung Mariposa Casa Rental. Ikaw ba yung nagmamanage doon? Apo. Okay. Mariposa Casa Rental. Para makapag-inquire kayo kung maganda yung panahon. Para hindi masayang yung inyong punta. Ayan. Thank you, Ate Zenny. Tuloy na ka. Ingat po.
Salamat. Mahihain si ate. Pero ano yan? Mabait yan. Thank you ate ah.